Peace of mind and spirit. Ito ang mga bagay na masasabi kong una mong mararamdaman kapag nakabisita ka sa nakatagong sanktuaryo na ito dito sa Santo Tomas, Batangas. Isang lugar kung saan maaari mong mahanap ang kapahingahan ng iyong katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng mga biyaya ng kalikasan. Ito ang lingkod ni Maria Nurturing Farm. At ngayong araw, isang masayang food adventure ang nag-aabang sa atin dito. Yummy! Tara! Food trip tayo! Sarap. Tinawag namin siyang lingkod ni Maria Nurturing Farm, no? Since mula bata kasi lingkod na kami ng Redemptorist Church, no? Tapos yung inspirasyon na yung inspirasyon na binibigay ni Mama Mary na laging nagbibigay ng awa, ng kalinga, ng tulong, na saklolo sa iba, no? Sa ganong concept namin siya naisip na lahat ng tao rito, no, na pupunta, no, makaramdam sila ng pagkalinga ng isang ina. Ganon, no, na diba? Payapa rito kung may problema ka, no, dahil nandiyan yung mga munting dambanan ni Inay Maria, maramdaman mo na merong isang ina, no, na sa pamamagitan ng kalikasan na to na pwedeng mapayapa ka, makapag-isip ka pa ng maliwanag, no, para magawa mo yung mas nararapat sa buhay mo, no. Kasi ako natutunan ko rin naman din kasi sa Baclaran, no, sa Redemptorist Church, yung mga kung paano magbigay ng mga iba't ibang klase ng ng training, no, leadership training, team building, no. So sa ganun namin siya ibinuo, kaya kung mapapansin natin may mga accommodation, no. So may mga amenities kayo diyan, obstacle course din, no. Actually, nung panahon ng pandemic, ang laki nang naitulong ng farm na to kasi dito kami humihinga, no. So pag pumupunta kami, parang napaka-bless namin na meron kaming isang lugar na matataguan habang nagkakagulo ang mundo at hindi alam kung anong mangyayari. Halos karamihan ng hayop dito, bigay lang. Talaga? Dinodonate lang nila na, naparami lang. Specifically po ba, mahilig kayo sa black chicken? Hindi naman, no. Nagkataon lang na may nagbigay. Naparami. Tapos dumami, no. So, yung ganun din yung pato. Before, meron din kaming native pig dito, no. So, madalas nyo po itong partihin? Itong black chicken? Kapag may pagkakataon na na gusto namin na kunyari ng masarap-sarap na sabaw, no? Kumukuha kami rito, no? Tapos andyan din naman yung mga malunggay lang. Sabi ko doon sa mga tao ko, aside sa fruit bearing, magtanim tayo ng mga gulay. Kahit yung mga simpleng gulay lang. Mag-alaga tayo ng mga hayop, baboy, manok, pato. Kasi gusto ko sana lahat na magiging bisita rito, dito lang din manggagaling sa loob yung pwede mong ihain sa kanila. Minsan hindi mo na kailangan komplikahin pa yung mga bagay. Lalong-lalo na pag nag-iisip ka ng menu or anong iluluto mo para sa pamilya mo. Minsan focus ka lang kung ano dun sa merong ingredients ang available sa'yo. Kagaya nito, meron tayong black chicken na nakuha sa farm at may na-harvest tayong patola. Gawa tayo soup. Pag may pagkakataon ka na i-sear or igisa yung karne mo, mas magkakaroon ng malalim na lasa ito. And of course, kung meron kayong mga panggisa dyan, sama nyo na rin. Meron tayo dito luya. Lalagay na rin natin yung ating stock or tubig. Of course, titimplahan natin to ng patis at paminta. So yung gantong klase ng manok medyo matagal na palambutan ito. It would take us siguro at least an hour and 30 minutes
para makuha yung masarap na texture. So more than enough time yun para mahiwa naman natin yung ating patola. Lalagay lang natin yun just to finish off the dish. Pwede na tayo mag-serve. So almost 2 hours na natin pinalalambot yung ating black chicken. Pwede na nating ilagay yung ating patola at yung ating malunggay. Tapos adjust nyo na lang din muna. Yung seasoning niya, depende dun sa preference niyo. Pwede na tayo mag-serve. Kasama ang chicken patola soup na yan sa mga pagsasaluhan namin mamaya nila Sir Julius at ng mga kasamahan niya rito sa lingkod ni Maria Nurturing Farm. Malaki ang hinugot na inspirasyon sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Sir Julius sa buhay bago niya maitaguyod ang malaparaisong lugar na ito dito sa Santo Tomas, Batangas. Sa Baclaran talaga ako lumaki, no. So doon ako pinanganak. No, nung 9 years old ako, pumasok akong sakristan. Okay. Pumasok ako sa sakristan, no, hanggang sa lumaki, no. So iba-ibang ministry yung yung napasukan ko doon, no. Okay. Then yun, until such time na hindi na nga ako nung hindi na ako kaya pag-aralin ng ng magulang ko, no. So may paring nakakita sa akin sa Baclaran Church, no, na bakit umiiyak, anong problema, kailangan, no. Sabi ko kasi di na makakapag-aral So binigyan nila ako ng trabaho. And then nung nagkaroon ng bakante sa pagja-janitor, inalok nila sa akin. Okay. Hanggang sa maging vice president ako ron, and then nagkaroon din ako ng chance na maging presidente ng kumpanya. And noong time na yon na nagkasakit yung tatay namin ng asawa ko. Although nauna yung tatay nung asawa ko, binawian ng buhay. Sumunod ng taon, tatay ko naman. Tapos yun, nawalan ako ng trabaho. Tapos yung bahay namin, nailit ng bangko. So nawalan kami ng bahay. Patong-patong na. Yes, down na down kami, no. Pero since nga lumaki ko ng simbahan, no, hindi ako nawalan ng pag-asa, no. So sa gabay ng Diyos, no, tsaka ni Inay Maria ng Laging Saklolo, no. Nagsimula sa loob ng 1 taon, ang ginagawa namin, kada may transaction, utang, tapos bayad, utang, bayad, hanggang sa nakapag-solo siya. Kapag lumibot ka sa paligid ng lingkod ni Maria Nurturing Farm, makikita mo ang samot-saring mga fruit-bearing trees at mga namumungang halaman na maaari raw pitasin ng mga bumibisita sa kanila anumang oras nila gustong matikman ang mga bunga nito. At isa sa mga pinagmamalaki nila rito ay ang matatamis nilang pinya. Na pasok sa next dish na naisipan kong gawin. So pag sinabi mong lutong Pinoy, isa sa mga talagang karakter niyan is yung hilig natin sa tamis. Kaya saktong-sakto dahil may sarili silang pineapple na tanim dito, agawa tayo ng isang mabilis na pineapple meatballs. So yung meatballs yung uunahin nating component. So I have here lean ground beef. Sisizon lang natin to ng salt. Meron tayo ditong onion powder, garlic powder, and of course yung ating pepper. Now yung onion powder tsaka yung garlic powder, optional lang yon. Pwede kayong gumamit ng fresh na garlic and onions kung gusto ninyo. Pero essentially pag gagawa ako ng meatballs, ng burger patty, kadalasan talagang salt and pepper lang yung gamit ko dyan. So may mix lang natin yan. Yung ibang recipe ng meatballs, ng meatloaf, minsan naglalagay sila ng breadcrumbs. Sort of extender na rin siya. Pero ako mas puro kasi yung mas gusto ko para yung lasa ng karne talagang lulutang at lulutang. Ngayon, this is practically the same recipe that I use for burger patties as well. Pero yung technique in terms of minamassage natin yung karne, ang naiiba doon sa ginagawa ko. So pang meatloaf, I make sure na mas pino siya, mas durog, mas incorporated yung mga ingredients. Parang almost paste-like consistency yung ina-achieve natin. Whereas pag burger patties, mas medyo, kumbaga pinagpatas-patas ko lang siya. Hindi ko siya dudurugin ng ganito kadurog. Pag nagawa tayo ng mga gantong mixture para makuha natin yung perfect na timpla, you'd always want to pre-cook a small portion para matikman mo
magkaroon ka ng idea kung nasaan na ba yung level ng timpla mo. Maalat pa siya, matabang. Kasi this is the only time na pwede mong ayusin yung timpla ng mixture mo. Kasi once na nabilog mo na yan, naprito mo na yan, mahihirapan ka nang i-adjust. Lalong-lalo na pag medyo napaalat yung timpla mo sa meatballs mo or burger mo. Kasi kahit saucy yan, pag nanunuot na yung alat sa loob, medyo mahirap na siyang i-repair. So ready na yung ating mga meatballs. Piprito lang natin siya, saka natin gagawan at gigisahan ng kanyang sauce. So ilalagay na natin yung ating meatballs sa hindi pa ganun kainit na mantika. Basically what we're doing here is, in a way parang gently fry lang natin yung ating meatballs kasi ayaw natin siyang sumabog. Pag sobrang taas kasi ng mantika, may tendency itong maghiwa-hiwalay. Whereas pag ginagawa natin to parang, yun nga, medyo pinopoach natin siya sa mainit na mantika is, in a way, mas maganda yung chance na ma-retain nyo yung kanyang shape. Habang piniprito natin yung ating meatballs, prepare naman natin yung ibang components, yung mga gulay. Siyempre, yung kanilang pinyang dito mismo natin hinarvest. Gisa lang natin yung ating sibuyas. Amis. And para kumpletuhin yung sauce na ginagawa natin, atin namang i-sear or parang medyo iba-brown lang natin ng kaunti yung ating mga fresh pineapples. So maganda na yung caramelization na nangyari doon sa ating pineapple chunks. Lagyan na natin yung pinaka-stock natin or water. I-reduce lang natin yung parang pinaka-stock natin. Pakakapalan siya with slurry, titimplahan, saka natin ibabalik yung meatballs and other components, pwede na tayo mag-serve. So again, kapag gagawa kayo ng slurry or gagamit kayo ng slurry, kailangan yung tubig na ipangkakanaw nyo doon sa inyong cornstarch ay malamig na tubig. Pag mainit na tubig yung ginamit nyo, magka-clump yan, magbubuo-buo agad, hindi madidissolve ng maayos yung cornstarch nyo. Then, season natin ng salt, pepper, and konting sugar. And pwede na natin ibalik yung ating meatballs sa iba pang sangkap. Pwede na yung dish natin. Bukod sa mga panalong putahing niluluto natin gamit ang mga sangkap mula sa lingkod ni Maria Nurturing Farm, isa rin sa mga titikman natin sa ating food adventure today ang mga pagkain pinagmamalaki ng bawat Batanggenyo. Andito tayo ngayon sa Santo Tomas, Batangas para syempre tikman yung kanilang Loming Batangas. Tara! Food trip tayo! Sir, thank you for having me at marami-rami ang nilatag mo for us this afternoon. Ano-ano yung papakain mo sa amin? Sir, ito po ang best here in Batangas and kay Kakang Ana. Kakang Ana po. Yes. Sino po si Kakang Ana? Ay lola po namin. Okay. Siya po ay inay, pero dito po sa Batangas, pag tinawag na kakatiya, Tiyahin. mas magandang pakinggan po. So, parang in celebration of her legacy, Opo, pinangalan niyo sa kanya yung restaurant. restaurant po. Pag sinabi pong Kakang Ana, ano yung specialty niyo talaga? Sir, syempre yung aming lomi at chami. Lomi and chami. Yes. Ano po nung difference ng chami sa lomi? Sir, pag lomi po, usually may sabaw po siya. Sticky. Ito? Yes. Okay. Opo. Yung chami naman signature na malapot. po. Yes, malapot na sabaw. Sir. Ano po yung pinapapalapot natin dito, sir? Kasaba po. Cassava flour. Yes, kasaba Okay. flour. At saka yung aming kaldo na tinatawag po. Ito yung broth. Yes, opo. Okay. Si chami naman po,
Ito po ay tamis anghang na Okay. sweet and spicy po. Alright. Pero hindi siya masos. Hindi po. Pansin ko lang dun sa lomi ninyo, sir, hindi kagaya ng ibang pwesto na punong-puno ng sahog. Totoo ba yun na pag Batanggenyo ka talaga, mas prefer mo na piling-pili lang yung sahog versus yung nag-uumapaw? Yes, opo. Pag po lomi talaga po, yung po talagang hindi ganong karami ng sahog, pero yung lasa niya po at saka Ang yung sarap na lasa. lapot, Mm-mm. yung toyo na lang pong ilalagay nyo at sili. Sili, tsaka sibuyas. Yes, opo. Ito, sir, ano po ito? Yan po ang Chinese kikiam namin. Homemade na po yan, chef. Kayo mismo yung gumagawa? Opo, dito na po namin Stig. siya ginagawa. Mm-mm. Sarap. May etiquette talaga daw sila sa Lomi po. pagkain ng lomi. Nilalagay sa plato. Opo. Para Para po pag Mabilis lumamig. tapos sabay po kain. Mm-mm. Pag may mga pumupunta po dito mga taga ibang lugar, alam po namin agad pag hindi po taga Batangas. Kasi po ang hiningi po nila ay Bowl. Opo. Mm-mm. Kasi kinakwento po namin na plato po talaga siya kinakain. Yun. Sarap ng tamis anghang na kan. Nidikma ko nga ang chami namin sa chef kung nagbago. Babahid sa yung tamis, tapos hahabol yung angas ng anghang. Panalo. Ano pa po yung prepare niyo para sa atin? Ay, ito po. Meron po kaming Batangas bulalo. Ay. Pag sinabing bulalo kasi Batangas yan, di ba? Apo, dito po talaga. Ang sa origin yan, Batangas talaga. Batangas po talaga. Mm-mm. Dami po atang baka sa Batangas, kaya po Batangas bulalo. Mm-mm. Tapos po, tokwat baboy, isa rin po Siyempre. sa bestseller namin. Tapos, chapsuy po, Chapsuy. pansit, bihon po, Meron ding kikiam. kikiam po kasi best kikiam po. At saka, yan, isa po sa amin pinakamasarap din chef, yung chow pan. Ito, oo. Chow fan, nakakainganyo na naman yung tipak nung baboy dito. Tingnan mo, parang panalo to Opo, breakfast, yung- lunch, dinner, no? Maga, tanghalian, hapunan po talaga. Tapos ito po yung sinigang ninyo. Apo, sinigang. Gustong-gusto ko yung gantong sinigang na naglalapot-lapot siya. Apo, Tapos, yung medyo reddish yung sabaw, dahil sa kamatis. Opo, tama chef. Panalo to. Oo. Winner. Sir, sa dami ng sinerve mo para sa akin, hindi ko kaya ubusin ito mag-isa. Alias, labang ka. Hindi kita atrasan. Tawag na lang tayo. Tawag sa tayo rest rest back. Mga sir. Tara. Grabe naman itong chami. Puro sahog. Chicken, opo. Bukod sa mga sariwang gulay, prutas, at mga alagang hayop nila rito sa loob ng farm, isa rin sa mga pinagkukunan ni Sir Julius ng mga fresh na ingredients ay ang kalapit na talipapang matatagpuan sa bayan ng Santo Tomas mismo. Ginagamit niya ito sa pagluluto ng mga pagkaing hinahain nila sa kanilang mga bisita. 100 po. Matapos makabili ng ilang mga sangkap, handa na akong iluto ang next dish na ihahain ko para kay Sir Julius. Pag sinabing ginasang pechay, kahit anong i-partner mo dyan, lagyan mo ng baboy, lagyan mo ng dilatang sardinas yan, or kahit ano pa, automatic masarap yan. Kaya bibigay ko sa inyo, pechay with tokwat baboy. So for this recipe, ginisang pechay, madali lang yon. Simpleng-simple lang. Pero yung parang pinaka-extra step na gagawin lang natin dito is maglalagay lang tayo siguro ng texture doon sa ating dish. Kaya pakukuluan muna natin yung tenga ng baboy. So pakukuluan lang natin to siguro mga 45 minutes to an hour. Basta importante lang dito is wag siyang sobrang lambot na to the point na madudurog na siya or maghiwa-hiwalay na yung karne niya. So at this point, malambot na yung ating pork ears and then kuhang-kuha niya na yung lasa ng ating bawang. May laurel din tayong nilagay dyan, peppercorns at iba pang aromatics para talagang mag-elevate doon sa lasa ng ating pork ear. So, rock and roll na yan, pwede na natin kunin. Importante na yung pinagpakuluan natin ng pork ear kung hindi nyo man gagamitin for the recipe na
lulutuin ninyo is make sure na itabi nyo yan. Punong-puno ng lasa yan. Pwede nyo pang gamitin yan for your next pork dish. Siguro pwede nyo nga rin gamitin yan pang saing. Pero sa atin, gagamitin natin siyang poaching liquid kasi imbis na gisa lang, doon natin iba-blanch yung ating pechay. After few minutes na may blanch yung ating pechay, pwede na nating hanguin. Again, for this recipe, pwede, kung trip ninyo, igisa nyo ng rekta yung pechay nyo. Pero again, we're all about extracting all the flavors. So since nakabuo tayo ng pork stock dyan na punong-puno ng flavors, you might as well use it. Actually, mamaya, gagamitin natin yan for the sauce. Ito, ready na rin yung ating tokwa. Mantika natin, nagtatawag na rin. So, again, sabi nga natin, what's different with this dish is yung texture na ibibigay natin. So, when we talk about texture, talk about crunch, some bite. So, yun yung ibibigay ng ating crispy tofu at yung crispy tenga ng baboy. Slice na natin yung pork ears. Kapag gumagamit kayo ng pork ears, ito yung isa sa mga importanteng nililinis. So ito yung parang pinakaloob ng tenga ng baboy. Let's just make sure na slide mo lang yung daliri mo kasi merong matatanggal dyan. Yan. Ito yung parang pinaka-layer na tatanggalin natin just to make sure na walang mga impurities or mas malinis yung product natin. Taste muna. Solito, masarap na eh. So unahin muna nating hanguin yung ating tokwa since golden brown na siya. Iwan natin yung ating baboy at isusunod na natin yung tenga. Ngayon, kung wala man kayong pork ears, pwede kayo definitely gumamit ng kahit anong karne. Kahit nga giniling, pwede. Yun nga lang, hindi nyo na mapaprito ng ganito. Pero definitely kung ano yung preferred ninyong protein, or again, meat, pwede ninyong i-substitute dun sa ginagamit ko ngayon. Sa lingkod ni Maria Nurturing Farm sa Santo Tomas, Batangas, ang destinasyon ng food adventure natin ngayong araw. Pero syempre, hindi yan mas sasarap kung wala yung sauce natin. So, simpleng-simple lang. We have here our onions and garlic. And kagaya nga ng sabi natin kanina, always make sure na huwag magsasayang. Yung pinagpakuluan natin kanina ng pork ears, siyang gagamitin natin for our sauce. Timplahan lang natin to ng oyster sauce. Pakakapalan lang natin ng slurry. Antayin lang natin to lumapot. Pwede na tayo mag-serve. Siyempre, mas masarap ang food trip kapag kasama sa mga pinagsasaluhan ng mga kwento ng tagumpay na bunga ng pagsusumikap. Ang mga makabuluhang bagay na natutunan ng bawat pinagdaanan. At ang pananampalatayang mas pinagtibay ng bawat pagsubok na naligpasan.